Isa TV Production. Your only island TV channel. Assalamualaikum, buenos dias, Happy Isabela. Reyhana Albani ang inyong host, kung saan ibibida kung gaano kakulang agriculture, ito ang Agri-Cool Show. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Handa na ba kayo mga ka-agri sa panibago nating episode? Kung oo, tara! Ano kayang meron sa April 22? Kayo ba mga ka-agri? Alam nyo ba kung ano ang ipinagdiriwang natin sa April 22? Tama! April 22 is Earth Day. Ang Earth Day ay isang taunang pagdiriwang na idinadaos sa buong mundo tuwing ika-22 ng Abril upang ipakita ang suporta sa pangangalaga sa kalikasan. Unang ipinagdiwang ito noong 1970 at ngayon ay isinasagawa ng pandaigdig na Earth Day Network sa higit na 193 na bansa. Ang mga aktibidad sa Earth Day ay nagmula sa pagtatanim ng mga puno, paglilinis ng basura, at pagtataguyod ng recycling hanggang sa pag-advocate para sa mga patakaran na sumasaklaw sa mga isyu sa kalikasan tulad ng climate change, pollution, at pagkasira ng tirahan. Ito ay paglilingkod bilang paalala sa kahalagahan ng pag-aalaga sa ating planeta at pagkilos upang pangalagaan ang mga likas na yaman nito para sa susunod na henerasyon. Kaya naman sa episode ngayon, matutunghayan natin na nakiisa ang ating lungsod sa pagdiriwang ng National Earth Day. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara, sa tree growing sa Maligi. Happy Isabela! Makakasama natin ngayon ang Information Officer ng Solid Waste Management under the City General Services Office at founder ng Working on Environmental Restoration and Preservation Advocacy, no other than Miss Ana Sahibil. Hi ma'am, Happy Isabela. Happy Isabela, Miss Ryan, of course. Happy Isabela, mga ka-agri. Ma'am, April 22 ngayon. Ano nga kayang meron ngayong araw? So, para sa kaalaman na rin ng lahat, April 22 po ay Earth Day. So, ngayon, para naman sa akin, Earth Day is every day, pero April 22 is really something special for us. Yes. Miss Ana, so as a youth environmental advocate, ano po ba ang masasabi niyo sa ating mga kabataan or may panawagan po ba kayo sa kanila? Oo. Siyempre, na unang-una, Miss Rai, hindi po madali maging isang environmental advocate. Pero napakasimple lang, no? Magkaroon po tayo ng disiplina. Bago po natin mahalin ang ating kapaligiran, of course, magsimula po muna tayo sa ating mga sarili. So, hopefully, ma-empower muna natin ang ating mga sarili bago po natin i-empower ang ibang mga tao. Hindi madaling, Miss Rai, pero ayun, no? Masyadong mainit, pinagpapawisan tayo ngayon. And sana sa simpleng paraan na hindi natin alam na may malaking epekto pala yung mga ito. Gaya na lang po ng pagtatanim, no, Miss Rai? So, I hope everyone, every youth should take part to achieve environmental justice. So ayun nga, narinig yun mga ka-agri. So let's start within ourselves. So ano pang hinihintay natin, Miss Ana? Samahan niyo kami sa Tree Growing. Sa pangunguna ng City Agriculture Office, sa ilalim ng Kagawaran ng Kalikasan, nag-organisa ng isang espesyal na aktibidad bilang pagdiriwang ng Earth Day. Ito ang tree planting sa Maligi. Ang mga mamamayan ng lungsod ng Isabela
ay nagtipon upang ipagdiwang ang Earth Day na may layuning magbigay halaga at pakikilahok sa National Earth Day. Pagtatanim ng puno ang inisyatibang hatid ng agriculture, kung saan layunin ng aktibidad ay hindi lamang upang magbigay pugay sa Earth Day, kundi pati na rin upang magkaroon ng malawakang pagkikilahok sa pagtatanim ng mga puno. Ipinapakita ng mga eksperto na ang pagtatanim ng mga puno ay may positibong epekto sa kapaligiran. Wait lang, parang naliligaw yata ako. Anong show ba to? Ayun! Agri-Cool Show! Yo mga kalodi! Ay, mali. What's up mga ka-agri? This is your It's Up to You host, Lodi Diggs, at mga kasama nyo ko ngayon para sa Agri-Cool Show. Ayun, so noong ika-20 ng Abril ay ginanap ang Earth Day 2024 activities na pinamagatang trash formation, gawing aesthetic ang plastic. Ito ay pinangunahan ng Local Youth Development Office or LIDO and with the partnership of USAID Opportunity 2.0 Program and City General Services Office. Ang aktibidad na ito ay sinalihan ng mga kabataan sa iba't ibang organisasyon tulad ng mga out-of-school youth, mga kabataan ng Tabuk Barangay at mga volunteer ng LIDO. Layunin ng aktibidad na ito na ipakita ang wastong paghihiwalay ng mga basura mula sa koleksyon na galing sa lungsod, transportasyon, hanggang sa pagsisimula ng recycling sa pasilidad. Naipakita ng mga CGSO facilitator ang wastong pagsasagawa ng segregation ng mga basura sa mga kabataan at kung ano ang magiging epekto nito sa ating kalikasan. Ang aktibidad na ito ay isang bahagi ng Information Education Campaign na nakatuon sa epektibong pamamahala ng solidong basura. Bilang patunay ng tagumpay ng inisyatibong aktibidad na ito, nakagawa ang mga kabataan na may malaking suporta mula sa City General Services Office ng 120 bricks mula sa recycled ng plastic at bote ng salamin. Ang mga bricks na ito ay nagsisilbi sa dalawang layunin: pagpapaganda ng aesthetic ng youth center ng lungsod at bilang patunay na praktikal na benepisyo ng pag-recycle at upcycling. And that was it you all guys. Sana'y nag-enjoy kayo para sa aking quick information para sa Agri-Cool Show. Bye! Oh, mali pala, dito pala. Bye! Have a great time! Ang Earth Day at Earth Hour ay mga pagdiriwang na nagpapalawak ng kamalayan tungkol sa kalikasan at enerhiya. Hinihikayat ang pagtitipid ng enerhiya at nagsusulong ng mga hakbang para sa kapaligiran tungkol sa pagtatanim ng puno at paglilinis ng bakuran. Ang mga aktibidad na ito ay nagbubuklod sa mga tao upang magtulungan para sa kalikasan at magsimula ng mga positibong pagbabago. Habang napapansin natin ang mga epekto ng mga pagbabago ng klima tulad ng sobrang init at pagbaha, ay ganito ang mga aktibidad ay nagiging mahalaga sa pagpapalalim ng kamalayan at paghihikayat sa pagkilos. Itinutulak nito ang mga individual, pamayanan at pamahalaan na bigyang prioridad ang kalikasan. Bawasan ang carbon emissions, protektahan ang mga ecosystem, at lumipat sa mga renewable energy sources. Bukod dito, ang Earth Day ay nagpro-promote ng kolaborasyon at pagbabago sa paghahanap ng mga solusyon at mabawasan at makayanan ng epekto ng pagbabago ng klima. Sa kabuuan, ito ay nagiging daan para sa positibong pagbabago at kolektibong pagkilos laban sa hamon ng pagbabago ng klima. Baka nakakalimutan nyo na ang mga puno ay nagbibigay ng malinis na hangin sa pamamagitan ng pag-absorb ng carbon dioxide at paglilinis ng polusyon sa hangin. Bukod dito, ang mga puno ay nagbibigay rin ng habitat para sa iba't ibang uri ng halaman at hayop na nagpapalakas sa biodiversity. Kaya narito ang isang forester upang mabigay sa ating ng kaalaman or fun fact patungkol sa puno ng lawaan. Alam nyo ba mga ka-agri na ang white lawaan ay tinatawag sa scientific name na Shorea contorta
Ito ay isang native tree na matatagpuan sa Southeast Asia, particular in the Philippines. Here are some facts about white lawaan. In terms sa appearance nito, ang white lawaan ay lumalaki hanggang 40 meters in height with straight trunks, smooth and grayish white bark. Pagdating naman sa wood nito, ang white lawaan is highly valued dahil sa kanyang strength, durability and resistance to decay. Ginagamit din ito for construction, particular for outdoor applications tulad ng paggawa ng bangka and for furniture. Ito ay kadalasang nabubuhay sa lowland tropical rainforest. For conservation status naman ng white lawaan, due to extensive logging and deforestation in its habitat, white lawaan is considered as endangered species in the areas. White lawaan play a crucial role in the ecosystem by providing habitat and food for many various animals and insects na present sa area. Kaya naman mga ka-agri, kailangan nating palawakin ang ating kaalaman tungkol sa kahalagahan ng mga puno nang sa ganon mas mapagtibay ang pagbibigay halaga sa bawat miyembro ng ecosystem. This is Ate Angge na nagsasabing plant more trees and save our future. Happy Isabela! My name is Engineer Harvey, EMS2 under City Agriculture Office, ENR Division or Environment and Natural Resources Division. And today, nagkaroon pa tayo ng tree growing activity in celebration of Earth Day. The tree planting activity was participated by Solid Waste Management Division under City General Services Office, Basilan State College interns, and Environment and Natural Resources Division under City Agriculture Office. We have planted a total of 100 white lawang seedlings. And together, let's plant trees. And save our future generations and save Mother Earth. Happy Earth Day. Okay. Sa pagtatapos ng episode ng Earth Day, tandaan natin na bawat araw ay pagkakataon upang magkaroon ng positibong epekto para sa ating planeta, maging sa pamamagitan ng maliliit na araw-araw na hakbang o malalaking proyekto, patuloy nating pagtulungan na pangalagaan at ingatan ang mundo para sa susunod na henerasyon. Dalhin natin ang diwa ng Earth Day sa ating mga puso sa buong taon na may kaalaman at may kolektibong pagsisikap na maaring magdulot sa makabuluhang pagbabago. Hanggang sa muli, ito ang programa kung saan ibibida kung gaano ka-cool ang agriculture. Ito ang Agri-Cool Show. Happy Earth Day! Let's plant trees! Let's plant trees! Happy National Earth Day! Let's plant trees! Isa TV Production. Your only island TV channel.